Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, "Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang mga Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito. Ibig nilang ipapatay ang mga apostol." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid masuliranin man sa tulong ng poon agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat, ang mula sa lupa ay tagalupa, at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatototohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang Anak at ibinigay sa Kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa Anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa Anak hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat, at patuloy po yung ating pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Tayo nasa ikalawang linggo na ng panahon ng pagkabuhay, at bagamat tayo nasa panahon ng krisis, nasa hindi maayos na sitwasyon, may pinagdadaanan hindi lamang yung ating pansariling tahanan kundi kahit ang buong lipunan, maganda rin ho na tingnan din natin at pagugutan natin ng lakas yung ating pagdiriwang nandito sa ating simbahan, sa ating pananampalataya, at ganun din po habang pinagdinilayan din natin ang salita ng Diyos. At kung titingnan po natin yung ating unang pagbasa, may mga salita doon si Apostol San Pedro na may parabang pinapahamon para sa atin, no? Na mas mainam pa na sundin natin ang utos ng Diyos kaysa sa utos ng tao, no? It is better for us to obey God rather than men. Kung titingnan natin yung mga salitang iyon, para bang pwede nating gawing dahilan iyon para sumuway, lalo-lalo na ngayong mga panahon na ito. Pero hindi ho natin pwedeng paghiwalayin
yung salita ng Diyos sa sitwasyon din natin ngayon. Hindi natin pwedeng sabihin, ito yung salita ng Diyos at ito yung makabubuti para sa akin, kaya ito na lang ang paninindigan ko at hindi ko hahayaan ko na lamang kung ano yung naririnig ko sa iba. Hahayaan ko na lang kung ano yung hindi komportable para sa akin. Subalit hayaan ho nating tingnan yung ating sitwasyon at yung inaalay din sa atin o inaalok sa atin o yung pinapakita rin sa atin ng salita ng Diyos. Oo, magandang kataga o magandang paalaala para sa atin na panghawakan na mas mainam at mas mabuti na sundin ng Diyos kaysa sa tao. Pero ano ba ang kahalagahan ng paalaala ni Apostol San Pedro sa atin noon? Ano bang kahalagahan kapag tinitingnan natin na mas mabigat o mas matimbang ang pagsunod sa Diyos kaysa sa pagsunod sa tao? Dahil ang tanging paalaala sa atin, kapag sinusunod ba natin ang utos ng Diyos, ito ba'y tanda ng pagmamahal? Ito ba'y tanda na makabubuti ito para sa atin? Dahil kapag tinitingnan natin ang utos ng Diyos, hindi lang naman ito usapin ng aking ugnayan sa Diyos, kundi ang tanong din ay, makabubuti rin ba ito para sa aking kapwa? At ganun din kapag tinitingnan natin ang utos ng tao. Kapag ang utos ng tao ay alam natin na hindi makabubuti para sa akin at hindi makakapagpakita ng pagmamahal para sa aking kapwa, doon natin pwedeng sabihin na mas maigi at mas mainam na sumunod sa Diyos, mas mainam na sumunod sa kautusan ng Diyos kaysa sa kautusan ng tao. Pero sa ating pagninilay, hayaan din nating tingnan, mayroong mga utos din ng tao na nagpapakita din ng utos ng Diyos. May mga pagkakataon din na ituturo ito sa atin upang mas mapakita yung ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan din ng pangangalaga natin sa ating kapwa. Halimbawa, sa sitwasyon ho natin ngayon, paulit-ulit ho nating naririnig, huwag masyadong gumalaw, huwag masyadong lumabas, at alam natin hindi ganun kadali para sa atin. Pero hindi lang naman ito paalaala para tayo'y hindi mahawa, kundi papaano din ba natin matutulungan ang bawat isa upang masugpo yung salot na pinagdadaanan din natin. Ito'y, ang tanong din ay, naipapakita ko rin ba sa aking kapwa sa pagsunod ko sa utos ng tao yung maliit na pamamaraan o pagpapakita ng aking pagmamahal at pag-unawa at pagpapakita ng aking concern para sa aking kapwa. Dahil kung pipiliin lamang natin kung ano yung sa tingin natin ay mas nakabubuti para sa akin, mas nakabubuti para sa pansarili kong kakayahan, pansarili kong kabutihan, mawawalan ito ng saysay. Dahil ang pagsunod natin sa Diyos ay nakikita din natin sa kung paano tayo nangangalaga para sa ating kapwa. Magkakaroon lamang ng kabuluhan yung ating pagmamahal sa Diyos kung alam din natin kung paano nating pangangalagaan ang bawat isa na pinapaalaga din sa atin ng ating Panginoon. Narinig po natin ang salita ng Diyos, tayo na po ang bahalang kumilos.